Nabagsakan ng LED monitor ang isang babaeng estudyante sa kasagsagan ng paggunita ng EDSA People Power Revolution sa Naga City. Samantala, kahit hindi holiday, nagmarcha naman sa EDSA ang ilang rallyista. Live mula sa EDSA sa Quezon City, nasa frontline ng balitang yan, si Mon Gualvez. Mon, ano na ang sitwasyon dyan? Cheryl, maagang tinapos ang programang ginagawa malapit dito sa EDSA People Power Monument para makahabol yung mga attendees sa ginawang misa konselebrada naman doon sa may EDSA Shrine. Pero bago ito, iba't ibang aktibidad din ang ginawa dito sa lugar bilang paggunita sa EDSA People Power Revolution makalipas ang 4 na dekada. Kabilang dyan ang pagkakapit-bisig ng ilang personalidad na tinawag ang mga sarili bilang mga survivors ng EDSA People Power Revolution 40 taon na ang nakararaan. Muli rin nilang ginawa ang makasaysayang salubungan pero sa makabagong paraan at moderno dahil hindi na nga lang ito ginawa sa kahabaan ng mismong EDSA kundi ginawa ito sa White Plains Avenue sa Quezon City at imbis na mga tangke ng militar, mga kabataang naghihintay ang kanilang tinagpo. Hawak ng kabataan ng mga bulaklak at ilang placards, maging mga banners na nakalagay o nakasulat yung kanilang mga hinaing sa pamahalaan. Mensahe ng EDSA People Power Survivors sa mga kabataan, buhayin ang diwa ng EDSA o ng mapayapang revolusyon. Una namang nagmarcha ang iba't ibang grupo mula sa EDSA Shrine patungo rito sa People Power Monument. Sa drone video nga ng News 5, makikitang sinakop na ng mga rallyista at ng mga attendees ang isang lane sa bahagi ng EDSA northbound kaya bahagyaring nagbagal ang daloy ng trapiko rito. Makalipas naman ng maikling programa, agad ginawang off-limits ang bahagi ng People Power Monument matapos makapag-alay naman dito ng mga bulaklak kaninang umaga. Pakinggan natin ang pahayag ng QCPD Director at ng mga organizers ng programa. Kung dito kayo magrarally, hindi po pwede dahil dapat magpaalam tayo sa National Historical Commission. Wala rin yata pong nag-apply. Yung mga seditious remark, for example, pababagsakin ng gobyerno, hanggat maaari, iwasan po natin yun. Sana po ay mabuhay muli yung diwa ng People Power kung saan inangkin ng taong bayan ang kapangyarihan dito sa ating bansa. Inangkin natin ang responsibilidad na maging parte sa solusyon sa ating bayan dahil yun po ang kailangan natin gawin sa isang demokrasya. Cheryl, nagdaos din ng paggunita sa EDSA People Power Revolution sa Naga City. Pinangunahan nga ito ni dating Vice President at ngayon Naga City Mayor Leni Robredo. Ang masaklap nga lang sa ginawang EDSA Day program sa isang Catholic school sa Naga City pa rin, isang babaeng estudyante ang nabagsakan nga ng panel ng LED monitor. Sugatan ang ulo ng biktima. Agad siyang dinala ng nakabantay namang paramedics sa ospital. Inaalam na kung bakit bumagsak ang LED monitor sa kasagsagan ng programa. Habang ginunita rin ang ika-40 taon ng EDSA People Power sa Tacloban City. Kahit hindi holiday, pinangunahan ito ng mga kabataan. Iisa ang kanilang hinaing, panagutin ang mga kurakot. Cheryl, sa ngayon may mga ilang individual at grupo na lamang ang nananatili dito sa bahagi ng People Power Monument habang nakabantay pa rin ang ilang mga pulis at nagsasagawa nga ng mga ilang mini short programs lamang on their own. Pero ang pinakamaganda naman dito, inaantay na lamang yung siguro go signal ng mga pulis para mabuksan na ulit itong White Plains Avenue. Fast-moving ang mga sasakyan dito sa bahagi ng EDSA northbound maging sa southbound lane. Kaya hindi naman nakaapekto yung pagdidismantle ng mga ginamit sa programa maging yung pag-alisan o pag-uwian na nga ng mga dumalo sa ginawang programa sa ika-40 taong anibersaryo ng People Power Revolution dito sa Monument, EDSA People Power Monument. Cheryl, balik sa iyo. Maraming salamat, Mon Gualvez. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.